going to Bolzano. Yaw. Ala, talo pa! Ano napansin kanina? Walang napitan. Ano, babe? Good morning, guys, and welcome to part 2 of our Italy vlog series. So, samahan nyo kami today kasi we're traveling from Venice to Bolzano, Italy. Okay, so yung nabook naming train is scheduled at 9 a.m. via the Fricariosa train line. And just a reminder, guys, mas maganda na mag-purchase ng train tickets, ng transportation tickets ahead of time kasi mas mura siya kung bibili nyo siya sobrang way before your travel dates kasi ang tendency is pag malapit na yung travel dates nyo tsaka kayo bumili ng ticket, mas nagmamahal siya. Now, currently, we're walking papunta sa station. This is the Venice Mestre station. This is another big station here in Venice, pero hindi to yung main station. Kasi actually, ang main station is yung Venice Santa Lucia. But still, Venice Mestre station caters to approximately 500 rail lines that service both regional and local distances. And meron to actually 9 platforms. And nung tiningnan namin yung monitor, sabi, yung train namin going to Bolzano is scheduled on platform 7. So, ayan, bumaba kami dito and we're looking for platform number 7. So anyway guys, bakit nga ba kami dito sa Venice Mestre Station nag-purchase ng train tickets going to Bolzano instead of the Santa Lucia station, which is their main station here in Venice? Well, the only reason na dito kami nag-purchase is because 10-minute walk lang itong station na to from our accommodation here in Venice. Also guys, dito nga pala sa Europe, ang hotel check-out madalas mga 9 a.m., 10 a.m. Hindi katulad sa Philippines na 12 noon or later. Dito medyo maaga talaga yung check-out nila. Pero since we want to really arrive early naman sa Bolzano, okay lang din naman na maaga yung check-out. Kasi nga, we have to catch the 9 a.m. train para right after makapag-check-in kami sa hotel na nabook namin sa Bolzano, makagala agad kami. Init. Here's our train, guys. So, yung train namin is going towards Milano. Pero, again, bababa kami sa Bolzano. And yung train ride is roughly around 2 hours yung duration. So, we're expecting to arrive in Bolzano around 11 a.m. And yeah, hopefully wala namang masyadong delays dito sa train na to. And fun fact din pala, yung Fricariosa train line na sasakyan namin. Ano yan, mabilis din. Kasi nung sinearch ko, like, it can take up to 300 kilometers per hour yung speed. Yes. Looking for our series. Il taglio regolare che conosce e non è oggi per le
Light. So, pagpasok ng train guys, itong lagayan dito sa unahan ng coach. Kapag may mga dala kayong like large luggages o yung malalaki nyong maleta, doon yung ilalagay. Kasi as you can see, yung overhead compartment, maliit lang yung pwedeng ilagay dyan. And yung sa upuan naman, hindi nyo pwedeng ilagay sa harapan nyo kasi mahihirapan kayo umupo. Tsaka, I don't think kasya rin yung malalaking maleta nyo. And hindi nyo din naman pwedeng ilagay sa gilid lang ng upuan kasi daanan siya ng tao. So, this is what it looks like sa loob ng train. Pero di ba guys, magkakakabit naman yung coaches ng train. Dapat pala since nasa dulo kami nakaupo, doon na lang kami sa coach 7 pumasok para mas malapit kami dito sa upuan. Pero ayun, here's our seat. Goodbye, Denny. We have arrived. Mainit na naman. Station. Ito yung labas ng train station. Look. Parang hindi masyadong nabibigyan ng justice ng camera ko yung ganda ng Bolzano. Pero in reality, ayan, sobrang ganda. Very green, tas may mountain range sa likod, maaliwalas yung panahon. Eh no, tsaka parang very peaceful yung community dito. So, ito, naglalakad kami, papunta kami sa malapit na siguro supermarket kasi nga sa pagkakaalam ko medyo mahal yung mga pagkain dito. So might as well mag-stock kami na food. And mapapansin nyo din guys, madalas kapag sa European countries, marami talagang bikes and ginagamit nila yon as their main mode of transportation. Even though
efficient yung mga modes of transportation nila, like yung trains, yung buses. Pero kasi nga, yung mga tao, madalas, choice nila na mag-bike talaga. Like for their health, ganyan. So we're here na sa Esselunga, which is supermarket here in Italy, and bibili lang kami ng konting stocks. Okay, so tapos na kaming bumili ng stocks, and right now we're looking for the bus station going to our hotel, and appreciate na lang din natin yung surroundings ng city center nitong Bolzano. And by the way, yung region na to, it's called South Tyrol, and originally ang Bolzano and as well as the surrounding region of South Tyrol was part of the Austrian Empire for over 500 years. So yung lifestyle, the language, architecture, as well as yung food here, they were completely German or Austrian. Pero nung natalo ang Austro-Hungarian Empire noong World War I, nilipat ang region ng South Tyrol papuntang Italy as a reward for joining the Allies. And so, overnight, yung locals dito, yung mga German-speaking locals, suddenly found themselves living in Italy. Then, noong 1920s to 1930s, si Benito Mussolini, he tried to forcibly Italianize the region. Bawal magsalita at magturo ng German, tapos pinapalitan lahat ng German road signs, pati yung town names to Italian. Also, thousands of Italians from the south were incentivized to move here for factory jobs para to balance out the population. So, ito na nga po. Pampas kami. Kasi hindi binuksan ng driver Mga hinay pa ka Italian. yung pintuan. Otek. Layo tuloy. Preso? Preso. Preso. Estamos sa... Ayan. Hello kayo sa silver necklace ko. Ganda! Ang ganda. Kaso umuulan na. Ano ba? Here's our hotel. Ito na ba yun? Hotel, motel, holiday, hotel raffle. Ayan na sa likod mo. Huh? Wow. Tu 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 tu. Ay, parang may days tayo. Kasi lahat Hindi ka sure. Welcome to our hotel. Uy, gaganon na lang. Room tour. Wow. Matrimonial bed. Wow! The mountains, the sky. And now we just left Hotel Raffle and we're currently waiting here sa bus station
kasi we're heading to one of the most famous alpine lakes in the Dolomites called the Lake Carezza or Lago di Carezza. And kung mag-rent kayo ng private car, it's just gonna take you about 35 to 40 minutes to drive. Pero since hindi kami magre-rent ng private car and we're taking the public bus, it's gonna take like around 1 hour. And then, kasi yung hotel namin is medyo malayo sa center, mga nasa 20 to 30 minutes away. Bali, it's gonna take us like around 1.5 to reach the lake. Pero yeah, maganda naman yung yung makikita nating view dun sa dadaanan natin sa biyahe. So, I guess okay lang naman kahit medyo matagal siya. Pero yun nga, if you do have the budget to rent a private car and you have the license to do so, yun nga, para hawak nyo din yung oras nyo, might as well drive your own car na lang. So, eto na, nakasakay na kami dun sa bus papunta mismo sa lake. Hindi ko na pinakita yung pagpunta namin sa terminal. Pero, ayun nga, from the hotel, we had to ride the bus papunta sa center and then we had to walk to the bus terminal to catch the train going to the lake. And naisip ko nga, habang nasa biyahe kami dito sa bus, para kaming papuntang Baguio, like sa Pilipinas. Kasi, like, ito ang sikip ng daan and then pataas siya kasi nga high altitude, papunta tayo sa mga bundok. Tapos, pa-zigzag din yan. Yun lang, share ko lang. Guys, ang ganda, parang ako. Welcome
to the iconic turquoise waters of Lake Carenza. Wow! Amazing! We can see the Dolomites as well. Wow, very scenic, very picturesque. Okay guys, pababa na tayo sa Lake Careza. Walang galang na po. Ang ganda dito. Oh my God. It's surreal. Ganda rin ang lake. So, ayun na nga guys. Hindi yan saturated ha, yung tubig ng lake. Super vivid talaga siya in real life. Ito yung expectation meets reality talaga. And local folklore actually explains why. According to the legend, may nakatira ditong water nymph or mermaid named Undina. Lakas pa Undin, di ba? Na na-inlove sa kanya yung sorcerer ng Mount Latimar. Yung Mount Latimar, yan yung mountain na nakikita natin sa tapat. And para ma-impress si Undina, yung sorcerer, he created a massive glittering rainbow made of precious jewels across the sky. Kaso, nung nakita siya ni Undina, natakot siya, tas lumangoy pabalik dun sa ilalim ng lake. So, syempre, nagalit si sorcerer, tapos heartbroken. Kaya ang ginawa niya, sinira niya yung jewel rainbow, tas tinapon yung million pieces dun sa ilalim ng lake. Kaya raw hanggang ngayon, ganyan pa rin kaganda yung kulay ng lake, shimmering with the colors of a broken rainbow. Ganun. And as you can see guys, may fence. Kasi kahit open to the public si Lake Carelsa, bawal mag-swimming yung mga tao. Bawal lumapit dun sa mismong lake. Kaya na-preserve yung pristine condition ng lake. Wow, grabe. Grabe ang nature. Baby Lake and Daddy Lake. Wala, it's raining na. Mabalik di ba tayo? Kaya naman na tayo. Ano? Pang version namin na Laguna Lake. Laguna Lake? Baka yung nasa kabila?
Lakas na ng ulan. Pasok muna tayo dito. Toast. Cappuccino. Ang sarap. Hindi ako masyadong luto. Pizza lang. Kala ko may rice lang. So, after kumain, since tumila na din yung ulan, bumalik kami ulit dun sa lake kasi wala lang, sobrang ganda kasi. And we just want to appreciate what Mother Nature gave us. And ayun nga, para masulit natin yung binyahe namin na 1.5 hours. Pero guys, sobrang dali lang naman pumunta dito kasi like nasa gilid lang talaga siya ng kalsada. So pagbaba niyo ng bus, as in bababa lang din kayo dun sa binaba namin kanina, yung parang stairs. And then ayun na, yung lake na agad makikita niyo na. Ang ganda. Daming tao. Ayan guys, so you can see yung lake, nire-reflect niya yung Mount Latimar. Sobrang ganda. Ayan o. Diba? Parang hindi totoo. Parang drawing lang ng ng artist. Ayan, as you can see, sobrang ganda. Sobrang nag-clear ulit yung panahon. Kasi kanina di ba makulan. Sobrang ganda guys. Worth it talaga to. Here are some of the pictures na kinuhaan namin. Walang edit yan guys. Napalipad nga ako. Look. And that's a wrap guys for Lake Caretza. Sobrang worth it ng biyahe namin. But now we have to head back home to rest kasi we have another big adventure lined up for tomorrow. So, pauwi na kami. Nasa na kami galing dun sa car. Medyo malakas siya. Welche Laufen? Sonne. From Aber lieber.